Dehydration at heat exhaustion. Naku, napakadelikado niyan. Ano-ano nga ba yung mga posibleng dahilan para hindi makauwi yung ating mga alaga sa init ngayon ng liparan? Napaka-importante nito mga kalapatids na kanubi, sapagkat sa pamamagitan ng ganito, naku, may dumating mga kalapatids. Yo, what's up mga kalapatids? Sa magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulov TV. And for today's video, samahan niyo ako sapagkat sa episode na ito, susubukan nating talakayin at pag-usapan yung mga posibleng dahilan bakit hindi naging maganda yung ating pauwian sa mga nakaraang liparan. Napaka-importante nito mga kalapatids na kanubi, sapagkat sa pamamagitan ng ganito, naku, may dumating mga kalapatids. Oy, eto mga kalapatids. Ay, naku, andito na si Angel mga kalapatids. Naku, si Angel. Oh my God! Wow! May sticker pa mga kalapatids, oh. Naku mga kalapatids, uhaw na uhaw si Angel. Uy, naku, ang saya-saya natin mga kalapatids. Meron pa tayong ibon. May dumating. Pasok. Pasok Angel, pasok. Pagkukwentuhan pa lang natin yung topic natin kung bakit nahirapan yung ating mga alaga. At ngayon, nag-see you tomorrow si Angel at hapon na nakauwi. So, papapasukin ko muna to at i-recover ko mga kalapatids. Saglit lang to. Alright, ilagyan ko na ng tubig para nang sa ganun ay may sariwang malamig na tubig si Angel. Kapag pumasok siya, ayan siya mga kalapatids. So, hingal na hingal. At ang pag-uusapan nga sana natin sa episode na ito, yung mga posibleng dahilan bakit nahirapan yung ating mga alaga o hindi nakauwi yung ating mga alaga sa mga nakaraang liparan. Subalit, yun nga, biglang dumating to si Angel. Actually, kahapon ko pa to maghapon hinihintay. At lumipas na nga yung maghapon nun at nag-see you tomorrow siya. Ngayong hapon siya dumating. Time check tayo mga kalapatids, mag-aalas 4 na. 3:50 ng hapon. Ngayon lang nakauwi. At ayun, intact pa yung sticker niya mga kalapatids, halatang hindi siya nahuli ng kung sino man. Pag-uusapan natin na tatalakayin yung mga posibleng dahilan bakit nahirapan o hindi nakauwi yung ating mga alaga sa mga nakaraang liparan. At yun nga ay dahil sa matinding init mga kalapatids at ang banta ng dehydration, exhaustion na pwedeng makadali sa ating mga alagang ibon. Napakadelikado nun mga kalapatid. Napakainit yung heat index mga kalapatids, umabot na yata ng 43, 42, 44, mga ganyan, kung hindi ako nagkakamali. Isipin nyo, napakainit nyan. At alam nyo ba, base sa pag-aaral mga kalapatids na kanubi, 25 degrees Celsius nagsisimula yung dehydration sa ating mga alagang ibon. Regardless kung lumilipad sila o hindi mga kalapatids, basta 25 degrees Celsius nang wala silang tubig or access ng fluid sa loob ng 24 hours, doon na nagsisimula yung kanilang dehydration. Isipin nyo mga kalapatids, so tignan nyo, 43, anong laban nila dun? Temperature recorded ay 36 degrees Celsius at napakainit nun. Pero yung heat index mga kalapatids, yun yung nararamdaman nating ambience na napakainit, ayun na, talagang nakakasuffocate yung init mga kalapatids. At yun nga, kapag lumilipad sila, prone sila sa dehydration mga kalapatids. Ano ba yung dehydration? Yung pagkawala ng fluid sa kanilang katawan. Kapag nawalan sila ng fluid sa katawan, magkakaroon ng imbalance sa kanilang temperature, iinit sila dahil nga sa kanilang paglipad, magkakaroon ng heat exhaustion na tinatawag o yung sobrang init ng kanilang katawan, yung hyperthermia mga kalapatids. At napakadelikado niyan, pwedeng madali yung ating mga mahihinang nilalang dyan pagka ganyan. May na-experience na kami niyan dati, nasa NLEX kami, binabagtas namin yung kahabaan ng NLEX banda dyan sa may Pampanga. And then may bumagsak na kalapate sa windshield ng aming sinasakyan. At ganito rin ang panahon nun mga kalapatids, kung hindi ako nagkakamali, summer din nun, napakainit. So yun ang pwedeng mangyari sa ating mga alaga. Hindi ko lang alam kung ganun ang sinapit ni Zac Focus, wag naman sana, kasi meron naman silang kaparaanan dyan para na kahit papaano ay malabanan nila yung mga ganun. Unang-una dyan yung pagbubukas nila ng kanilang mga bibig para ma-vent out yung init sa kanilang katawan, at yung pagka-pant nila ng kanilang mga pakpak, or yung expand nila ng mga balhibo. Ayan, yung kagaya ng ginagawa niyan, para nang sa ganun ay lumabas yung init sa kanyang balahibo at sa kanyang katawan, mabawasan. Tapos binubukas nila yung kanilang bibig. Kaya lang, hindi naman nila pwedeng gawin yan habang sila ay lumilipad mga kalapatids, dahil makakaapekto yan sa kanilang paghinga. Isa pang option nila ay tumigil at magdapo para nang sa ganun ay matigil yung pag-develop o pag-accumulate ng init sa kanilang katawan. Nang sa ganun, hindi rin sila ma-heat stroke
bumigay yung kanilang pangangatawan. Kasi pagka pinilit nila yan, pwede silang magkaroon ng disorientation, yung mawawalan sila ng paningin, mahihilo, bigla-biglang babagsak at alam nyo na ang kahihinatnan at na hindi maganda mga kalapatids. So yun ang pwede nilang masagupa. Given naman yan dahil summer race nga, mainit. Kaya alam naman natin yung mga ginawa nating adjustment na paghahanda. So siguro hindi lang natin na paghandaan yung sobrang delay na pag-release sa kanila, kasi isipin nyo 8 o'clock na sila ni-release. At kung tinignan ko yung weather forecast dun sa Region 1, kitang-kita yung Pangasinan, namumula yung kanilang heat index mga kalapatids, nasa 44 noong April 14 at hanggang ngayon April 15. So talagang napakainit nun, tapos babagtasin pa nila yung Tarlac, yung kahabaan ng Region 3 papunta dito sa NCR. Nako, napakainit nun mga kalapatids. Ano na lang yung magiging kalagayan ng ating mga alaga nun. So siguro yun ang talagang naging pinaka main factor kung bakit nahirapan yung ating mga ibon na makauwi sa pagkakataong ito. Alam nyo mga kalapatids na kanubi, nung hinagis to sa Alaminos na mas malayo ng 10 kilometers air distance kaysa dun sa Dasol, 6 AM naman sila ni-release. So hindi naman nagkaroon ng malaking problema. Naging maganda naman yung speed niya, although nasa 900 yung speed niya. Okay pa rin kahit papaano. Tignan nyo naman ngayon, yun ang resulta siguro dahil sa init na rin at sa late release. Pagdating naman mga kalapatid sa diet, alam naman natin yung prinsipyo. Di naman tayo nagbigay ng protein dahil nga alam natin hindi makakabuti yun, lalo na sa init ng panahon. Bago rin natin to iniload nung nakaraan, inano naman natin to mga kalapatids, pinaliguan naman natin. Lagi natin ginagawa yon para fresh na fresh yung ating mga alaga kapag niload sila at kapag lumipad. So ganoon nga ang ginagawa nating sistema. So sobrang init lang siguro, tsaka yung hindi magandang timing ng pagkaka-release sa kanila. So hayaan na natin siya pumasok para nang sa ganoon ay makainom siya. Almost 10 minutes na rin siyang nandyan mga kalapatids. Sana dumating pa si Zac Focus, no? Kaya lang mag-iisang linggo na simula nung nawala si Zac Focus. So papasukin na natin to para makainom na yung ating kawawang alaga. Update tayo mga kalapatids. Narito na si Angel at nasubuan na natin yan ng mga dapat isubo sa kanya para mapabilis ang kanyang recovery. Nabigyan na rin natin yan ng fresh water at ng patuka na mabilis matunaw para nang sa ganun mabawi niya yung lakas na kanyang nawala. At narito yung ating mga alaga na ibon. Pakakainin na natin to dahil hapon na mga kalapatids at may lakad pa tayo. Alright mga kalapatids, napakain na natin yung ating mga alaga at nakikita nyo yung mga inakay na yan, sinisimot na lang nila yung mga tira-tira at napakawalan na nga natin yan ng mga nakaraan at ngayon ay binabartuli na natin sila ng 1 hanggang 2 linggo para nang sa ganun ay talagang hindi na sila mawala, maging solid na dito. And then pagkatapos nyan, sisimulan na natin yung training nila sa paglo-low fly dito sa ating baratang kulungan. At ganun din, hindi ko na rin muna pakakawalan yung ating mga alaga sa ronda dito sa hap. Sasabay-sabay ko na yan mga kalapatids. Yun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating munting tambayan at maraming salamat at nakauwi yung ating ibon na si Angel. Meron pa tayong isasampa sa third lap mga kalapatids. So yun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell para rin sa ganun updated ka sa mga susunod nating kwentuhan. Paki-like, comment, share ang video kung yung nagustuhan at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam. Good job Angel. Palakas ka ha.